Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa panibagong umaga, mapagpalang umaga na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Binabati ko po kayo ng isang blessed morning. Hallelujah. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Sister Olen, kumusta ka na? Amen. God bless you. Blessed morning. Amen. Hallelujah. Sa hindi pagtatagal, mga kapatid, tayo ay mag-uumpisa na sa ating gawain na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Sister Jean, blessed morning sa iyo. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. At kailanman tayo hindi niya pinabayaan. Naroon lagi siya sa ating mga tabi na kung saan tayo ay nangangailangan ay kailanman mga kapatid tayo, hindi niya ipinag-atubiling iabot ang kanyang kamay sa atin. Praise the Lord. Sister Jocelyn, hallelujah, blessed morning. Thank you. Thank you, Jesus. So binabati ko kayo ng isang magandang umaga kasing ganda nyo. Amen. Hallelujah. Tunay na magaganda po ang anak ng Diyos at tunay na tayo mga kapatid ay pinagpala ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Sa pag-uumpisa mga kapatid, tayo ay mananalangin muna sa ating Panginoon. Praise God. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa sandaling ito, Panginoon, o Diyos, na itinataas, Ama, ang iyong banal na pangalan sapagkat tunay, Ama, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Hindi ka nagkulang, Panginoon, at hindi ka nagpabaya sa amin, O Diyos. Hallelujah. Sa panibagong umaga na dulot mo, Panginoon, sa umpisa pa lang ng umagang ito ay tinataas na namin ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Pinupuri, Panginoon, O God, ang iyong kataas-taasan at dakilang pangalan, O Diyos, sa pagtunay, Ama, O God, na wala kang kapantay, Panginoon. Nag-iisa ka lang, Panginoon, sa iyong luklukan, Panginoon. O sambahin ka, Ama, O Diyos. Pinapasalamat namin ang gawain ito sa iyo, O God. Patuloy na ikaw magbasbas, O Lord. Pangunahan mo ang unahan hanggang hulihan ang iyong mga salita, O Diyos, na patuloy mong pagpapalain na ito'y patuloy na maging mabisa para sa amin, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, ang makikinig, O Lord, bibigyan mo ng kaunawaan, Panginoon, ng revelation, ng encouragement na nagmumula sa iyo upang ang lahat ng bagay, O Diyos, ay maging pakinabang sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan mo. Inilalagay namin ang lahat, Ama, at pinagpapasalamat sa iyong butihin at dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Brother Virgilio Javier, praise the Lord. Blessed morning po sa inyo. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tunay na dakila siya. Sister Jen Hernandez, blessed morning. Amen. Hallelujah. Atin munang babasahin, mga kapatid, ang ating text na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa atin. Praise the Lord. Sa Hebrews 12:2, mga kapatid, kung kayo may Bible, ay samahan niyo ako na basahin ito. Amen. Hallelujah. Sinabi dito, mga kapatid, na namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus ni walang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Napakaganda po ng bersikulo na to at palagi po nating naririnig ang sinasabi sa bersikulo na ito na ang Panginoong Jesus ay siya ang author and finisher of our faith. Amen. Siya ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, o siya ang sumulat at sumakdal ng ating pananampalataya. God is the author and the finisher of our faith. Jesus is the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Praise God, mga kapatid.
author o sumulat, amen, kung ating i-visualize mga kapatid, ang isang manunulat, tunay mga kapatid na sila ay naglalaan ng oras para dito. Kalimitan mga kapatid, sila ay pumupunta sa lugar na kung saan ay tahimik at makapag-concentrate para doon sa sinusulat nila. At gusto nila na walang makaka-disturb o di kaya maganda ang lugar na yon. Amen. At tamang-tama sa pagsusulat. Amen. Maganda ang background, ang view, nakakapag-inspired. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagsusulat ay hindi basta-basta ginagawa. Ito ay pinaghahandaan at ito ay binibigyan ng time. Amen. So ang manunulat mga kapatid ay gusto nila na to be sure that ang kanilang sinusulat, amen, ay tama. Amen. At ito ay makapagbigay mga kapatid ng encouragement o ng makapagbigay ito mga kapatid ng leksyon o aral o inspirasyon sa mga mambabasa, di ba mga kapatid? Yun ang gusto ng mga writer. Amen. Jesus is our author. He is the writer. Amen. So ang finisher mga kapatid dito ay nagsasabi na and finisher, he is the one to complete and to make it perfect. Amen. Siya yung pangkatapusan. Halimbawa na isulat na mga kapatid o halimbawa mga kapatid sa isang construction o isang manufacturing ay hello po Sister Grace, blessed morning po sa inyo. Praise God. Ay halimbawa mga kapatid sa isang manufacturing o construction, ang sabi dito, to ensure that the product or the project meets specified standard. Ang mga kapatid, ang mag-finish noon mga kapatid ay ang finisher. Amen. Siya ang specialist na titingin kung ito ba ay wala ng defect o kung ito ba ay okay na o kung ito ba ay ayos na at pwede nang ibigay doon sa umorder noon o sa bumili noon. Amen. So he is the one to be sure that the products is perfect or tunay na walang kasiraan o ito mga kapatid ay hindi irereklamo pagkatapos. Amen. Praise the Lord. At ganun mga kapatid ang author and finisher na walang iba kundi ang ating Panginoon. He is the best author and finisher. Amen. Sa lahat-lahat ng binanggit ko mga kapatid, ang Panginoong Diyos ang the best author and finisher. Amen. Sapagkat walang kagaya mga kapatid ang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi dito mga kapatid ay nagtiis siya sa krus. Niwalang bahala ang kahihiyaan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Tiniis lahat iyon ng ating Panginoon mga kapatid. Ang mga bagay na ikakahiya niya, ang mga bagay na dadanasin niyang isasakripisyo, ang sakit, ang hirap mga kapatid ay itiniis ng ating Panginoon para sa atin. Amen. At nagkaroon nyo ng katuparan. At ang tagumpay mga kapatid o ang victory mga kapatid ay nakamit ng ating Panginoon. At gayon din naman tayo mga kapatid. Kaya nga siya ang tinawag na author and finisher of our faith. Tunay mga kapatid ng ating Panginoon ang gumagawa o sumusulat ng ating istorya ng buhay. Hindi nyo napapansin mga kapatid na akala natin ganun-ganun lang ang ating buhay. Kapag tumaranas tayo ng mga pagsubok o mga paghihirap o mga kawalan o yung mga problema doon na dumarating mga kapatid, akala natin ayun ay pahirap ng Diyos sa atin. Iyon ay inaakala natin na hindi na tayo minamahal ng ating Panginoon.
Datapot mga kapatid, ang alalahanin natin, kagaya ng ating teksto mga kapatid, ang Diyos ay sumusulat ng ating mga istorya. Hindi pa tapos ang istorya natin mga kapatid. Ang Panginoon ay patuloy na sumusulat. Ang iyong kalungkutan mga kapatid ay hindi nagtatapos sa kalungkutan. Ang ating paghihirap ay hindi nagtatapos sa paghihirap. Ang mga bagay na hinihiling natin sa ating Panginoon ay hindi magtatapos na hindi na dumating ang ating sagot. Ang Panginoon ay patuloy at patuloy pang sumusulat. At patuloy, hindi pa siya tapos para sa atin. Amen. Ang mga panalangin natin, mga kapatid, na maligtas ang ating sangbahayanan, ang ating mga anak. Hindi pa tapos ang Panginoon, mga kapatid. Still, He is writing our story, mga kapatid. At alam natin, mga kapatid, na ang magiging wakas noon ay bagay na mabuti sapagkat walang ginusto ng Panginoon sa atin kundi tayo ay magtagumpay at magkaroon ng magandang kawakasan. Kaya nga tiniis niya ang Kalbaryo. Kaya nga tiniis niya na siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin dahil mayroong tagumpay mga kapatid na darating sa ating mga buhay. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Huwag tayong malungkot mga kapatid sa mga praise the Lord. Good morning po, Pastor Jerry. Blessed morning po sa inyo. Hallelujah. Chesed, Ineng. Hallelujah. Magandang umaga sa inyo. So, mga kapatid, ang Panginoon Diyos ang sumusulat ng ating istorya. Amen. Sa ngayon, siguro tayo nasa pagdadalamhati. Siguro ay naroon tayo sa mabigat na problema. Siguro'y naroon tayo sa malaking katanungan. Siguro mga kapatid, ang ating mga dinaranas ngayon ay hindi pa natin naranasan noon at tinatanong natin sa Panginoon, Lord, bakit ganito ang nararanasan ko? Talaga bang malayo ka na sa akin? Talaga bang ang pagpapala ay malayo sa akin? Talaga ba, Panginoon, na hindi mo na sinasagot ang aking mga dalangin? Mga kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi niya tatapusin sama-sama, mga kapatid, ang ating istorya. Of course, mga kapatid, ang mga writer, ang istorya hindi tinatapos sa pangit, lalo't higit ang ating Panginoon because He is the best author, He is the best finisher. Amen. At gagawin niya lahat, mga kapatid, na ang pangit ay maganda. Amen. Gagawin niya lahat, mga kapatid, ng ating mga problema, mga kapatid, ay maiturn niya sa mabuting bagay, sa tagumpay, mga kapatid. At mga kapatid, ang ating mga dalangin ay bibigyan ng kasagutan ng ating Panginoon. Ito ay kung tayo mananatili sa Kanya, na siya pa rin ang ating author and finisher sa ating mga buhay. Amen. He is writing our story, mga kapatid. Hallelujah. Naalala ko, mga kapatid, ang isang kapatiran dito, siya ay may edad na. Ang kanyang asawa ay matagal na dito at kinuha niya nga yung kanyang mister sa Pilipinas, pero may edad na siya at nagkasakit siya. Sila ay nagmamahalang maigi, sobrang saya ng kanilang pagsasama. Datapot nagkasakit siya, mga kapatid, at nauwi sa cancer ang sakit hanggang sa binigyan na siya ng taning ng doktor na hindi na siya magtatagal. So, ang babae, ang asawa niya, ay sobrang lungkot, nagdadalamhati, sobrang iyak niya dahil ang hiling niya sa ating Panginoon na bigyan pa siya ng mahabang buhay, na ipakita pa ng Panginoon ng himala niya through sa asawa niya na bigyan ng kagalingan at mabuhay pa ng mahaba. Dapat hindi ganon ang kagustuhan ng Panginoon. Noong narinig ng kanyang asawa na ganoon ang gusto ng kanyang asawang ng babae, ay ang sabi ng lalaki ay, bakit hindi mo pa ako payagang makasama ng Panginoon ngayon? Dahil kung ako'y magtatagal pa, hindi ko alam, baka ako'y magkakasala pa at mawala ako sa Panginoon. At napaiyak kami nung narinig namin yun nung kami nasa ospital. Kasama yung pastor namin doon. At ang sabi namin ay tunay na ang nais niya ay ang makasama ang ating Panginoon. At
At sinabi namin kung ayon ang kalooban ng Diyos at kasama kayo ng Panginoon ayun ay nakakabuti sa inyo. At ang hiniling niya lang mga kapatid noon ay makauwi siya sa Pilipinas upang makasama niya ang kanyang mga apo, ang kanyang pamilya doon. So, inuwi siya sa Pilipinas mga kapatid at siya ay nagsaya doon na nakapiling niya ang kanyang lahat ng apo, ang kanyang pamilya at siya'y maligayang maligaya. At alam niyo ba mga kapatid na after few days ay binawian na siya ng buhay. Para lang siyang natulog at siya'y masaya. So, kung natapos man mga kapatid ang istorya niya, ito ay maganda sapagkat kasama niya ang ating Panginoon. Nung una, ang kanyang asawa ay tinatanong ang Panginoon, bakit ganun Panginoon? Bakit hindi ko pa siya nakasama ng matagal? Dahil matagal na kasi yung babae dito, datapat yung lalaki ay hindi pa nagtagal. Ay sabi niya, bakit ganoon Panginoon? Tinatanong niya. Pero at this time mga kapatid, naunawaan niya din na kung nagtagal pa ang aking asawa, baka magkasala pa nga siya at hindi na siya makasama ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay tayo'y makasama niya. Ang nais ng ating Panginoon ay huwag tayong mawala sa Kanya. Laging mayroon siyang paalaala. Ang pagmamahal niya ay laging naroon. Kaya naman mga kapatid, naroon lagi ay ang alalay niya sa atin na huwag tayong aalis sa Kanya. At ibibigay niya ang magandang bagay na hinihiling natin para sa atin. At alam ko mga kapatid, yung nangyari na yon ay the best sa Kanya. At sabi niya ay, maligaya akong makakasama ang ating Panginoon. Di ba mga kapatid, napakaganda ng bagay na iyon. Amen. At ang kanyang asawa naman ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa ngayon. So mga kapatid, hindi tatapusin ng ating Panginoon ang ating istorya na ganun na lamang. Na tayo'y kawawa, na tayo'y inaapi, na tayo'y walang-wala, na tayo'y parang luging-lugi, na para bang wala nang kasagutan ng ating dalangin. Hindi ganoon mga kapatid. Datapat kung tayo'y hahawak sa ating author and finisher of our faith, mga kapatid. Hindi gayon ang istorya natin. Tatapusin ng Panginoon ang ating istorya sa magandang bagay, hindi sa mga bagay na hindi mabuti. Kung tayo man mga kapatid ay nagkasala, kung tayo man ay nanghina sa ating kasalanan, open mga kapatid ang kamay ng ating Panginoon upang tayo ay muli niyang yakapin, upang tayo humingi muli ng tawad sa ating Panginoon, na kagaya ng sa prodigal son, mga kapatid, ang Panginoon ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang hinihiling niya lang ng ating Panginoon ay ang lumapit tayo sa Kanya. Di ba mga kapatid, alam natin na ang mga Bible characters ay nagkasala rin. Datapat mga kapatid, sila ay bumalik sa ating Panginoon at sila ay humingi ng tawad. Amen. Praise God. Sa Psalms 139, 13-14, mga kapatid, ay nagsasabi na, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako, nakakilakilabot at kagilas-gilas. Kagilas-gilas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi ng lupa. Amen, mga kapatid. Tayo'y nilikha ng Diyos na hindi basta-basta lang. Tayo'y obra maestra ng ating Panginoon. Hallelujah. Blessed morning po, Brother Joselito. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At mga kapatid, nilikha tayo na obra maestra. Tayo ay pinakaingatan ng ating Panginoon. Minahal tayo ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos, mga kapatid, hanggang ngayon ay ang pag-ibig niya sa atin ay nananagana. Amen. Huwag lang tayong bumitaw sa ating Panginoon. Kung bumitaw man tayo, mga kapatid, kagaya ng prodigal son, we have a chance to come back to our Father. Amen. At masagana niya tayong tatanggapin at patatawarin. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Nais ko kayong, praise the Lord, nais ko kayo mga kapatid dalhin sa istorya ni Zacchaeus. Amen. At hindi ko alam kung may time pa tayong basahin. Praise God. Hallelujah. Babasahin ko na lang ng mabilis mga kapatid dahil alam na alam niyo naman ang istorya na ito. Sa
Sa Luke 19:1-10. At nang pumasok at nagdaan sa Jericho, at narito ang isang lalaki na tinatawag na pangalang Sekeyo. At siya ay isang puno ng mga maniningil ng buwis at siya ay mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya ay pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na si Komoro upang makita siya sapagkat siya na magdaraan sa daang yun. At nang dumating si Jesus sa dakong yun, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeyo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangang ako'y tumulay sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito ay nagbulong-bulungan silang lahat at nagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeyo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino man, ay isausuoli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay mo ngayon ang pagliligtas, sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Napakaganda mga kapatid ng istorya nito. Ang sabi sa hulihan mga kapatid, verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Amen. Sino ba mga kapatid ang nawala? Di ba mga kapatid, ang daming nawala? Ang daming mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Pero sino mga kapatid ang hinanap ng ating Panginoon? Hinanap ng Diyos yung tumatanggap sa kanyang pagkakamali, yung nagpapakababa, yung nakikinig sa kanya. Amen. Datapat marami mga kapatid nga ang sabi ay hindi niya nakikilala dahil mga kapatid, maraming nagmamatuwid kahit sila ay hindi matuwid. Amen. Datapot ang nagpapakababa at humihingi ng tawad sa kanyang kasalanan ay nakakatagpo sa ating Panginoon. At alam ng Panginoong Jesus, mga kapatid, na si Sakeyo ay may gayong puso. Si Sakeyo, mga kapatid, ay maniningil ng buwis noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo at sumisingil siya ng sobra-sobra. Kaya ang lahat ng tao, mga kapatid, ay galit na galit sa kanya dahil mayaman siya tapos ang laki ng tax na kinukuha niya sa mga tao. Kaya nung mga kapatid, nung time na daraan mga kapatid doon ang Panginoong Jesucristo doon sa daan na yon ay nais siyang makita ni Sakeyo. Mga kapatid, kung ang tao na gustong makita ang ating Panginoon, yan ay mayroong puso mga kapatid na humahanap sa ating Panginoon at handang magpakababa, handang sumunod sa ating Panginoon. Interesado siya mga kapatid, kaya umakyat nga siya sa puno ng Sycamore para makita ng ating Panginoon. Datapat mga kapatid, ang Panginoon nakikita niya ang ating puso at nakita niya ang puso ni Sakeyo. Sabi niya, Sakeyo, bumaba ka dyan. Amen. Magmadali ka sapagkat kailangang tumuloy ako sa bahay mo. Kapag mga kapatid, mayroong puso na bukas sa ating Panginoon, ang Diyos ay ang magsasabing, tutuloy ako sa bahay mo. Amen. Di ba napakaganda mga kapatid? Amen. At siya nagmadali at bumaba at tumanggap ng kanyang. So mga kapatid, at siya ay kagad-agad nagrepent ng kanyang kasalanan. Ang sabi niya, Panginoon, kung ako'y ang aking kalahating kakayamanan ay ibibigay ko sa mahihirap, di ba? Bibihira ang ganon mga kapatid. At kung ako'y nakasingil sa iba ng malaki ay ibibigay ko sa kanya ng makaapat, fourfold, ang sabi. So, fourfold, mga kapatid, 4 na beses. Imagine, mga kapatid, kung ating kukwintahin, siguro ubos na ang kayamanan ni Sakeyo. Pero hindi yon ang pinahalagahan niya. Pinahalagahan niya ay ang ating Panginoon, ang kanyang kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon ay dumating ang kaligtasan sa iyong pamilya. Praise the Lord, hallelujah. Hindi lang siya ang naligtas, kundi ang kanyang pamilya. Ang akala mga kapatid ng tao, tapos na ang istorya ni Sakeyo. Siya ay makasalanan. Siya ay naniningil ng sobra-sobra. Hindi siya mabuting tao. Datapot mga kapatid, still God
was writing the story of Zacchaeus. Amen. Hindi pa tapos doon ang istorya ni Zacchaeus sapagkat si Zacchaeus, mga kapatid, ay anak din ni Abraham, ang sabi ng Panginoon. Amen. At mga kapatid, tinurn niya, mga kapatid, ang na siya ay naging mabuting tao sapagkat siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan, ibinalik niya ang mga bagay na nakuha niya. Amen. Di ba napakaganda, mga kapatid, ng istorya na gusto ng ating Panginoon kung tayo'y lumalapit sa Kanya at kung tayo'y patuloy na naglilingkod at nagtitiwala sa Kanya. Amen. Napakaganda, mga kapatid, sapagkat tayo, mga kapatid, ay nilikha ng Diyos na kakigilas-gilas. Amen. Binigyan tayo ng pahalaga ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Philippians 1:6, mga kapatid, dito ay nagsasabi na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo, mga kapatid. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa ating mga buhay ay gagawin niya, mga kapatid, hanggang sa pagbabalik niya dito upang kunin niya ang kanyang iglesia, mga kapatid. At kung tayo man ay kunin ng Panginoon Diyos na hindi pa siya dumarating, still, mga kapatid, the story will be the best, mga kapatid, sapagkat yon ang nais ng ating Panginoon. Huwag tayong mag-alala, mga kapatid, na huwag nating itanong sa ating sarili, bakit nung una ang ganda ng aking buhay? Bakit ngayon ang hirap? Para bang ang layo ng Panginoon sa akin? Para bang hindi na sumasagot ang Diyos sa akin? Ano ba ang kasalanan ko? Mga kapatid, still, maglingkod pa rin tayo sa Panginoon. Magpakatibay tayo. Humawak tayo sa Panginoon. God is still writing your story. It's not yet finished. Magandang at nais ng Diyos na wawakasan niya ang ating istorya sa magandang bagay. The best, because He is the finisher of our faith. Kapag sa Diyos natin ipinagkatiwala ang lahat, mga kapatid, lahat ng bagay ay gagawin niyang mabuti. Mahirap man ngayon, mga bagay na imposible ay ipakikita niya. There's nothing impossible to our Lord. Amen. Sapagkat siya, mga kapatid, ang ating author and our finisher, mga kapatid. Siya ang lahat sa ating buhay. Siya ang may-ari sa atin at ginawa tayo, mga kapatid, na we are made wonderfully and fearfully. Amen. Di ba? Napakaganda, mga kapatid. Ang sabi sa Psalms, hindi tayo kagaya ng iba na basta na lang nilikha. Ibang bagay na nilikha ng ating Panginoon. Datapat tayo, mga kapatid, ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay. Tayo, mga kapatid, ay hallelujah, ay nabuo at nagkaroon ng buhay. Amen. Naiiba sa lahat, mga kapatid. So, patuloy pa tayo, mga kapatid, maglingkod sa Diyos. Nawa, mga kapatid, maging inspirasyon sa atin. Bagaman meron tayong mga pagsubok, mga dinadanas sa sandaling ito, mga kakulangan, still, mga kapatid, hold on to Jesus. Dahil wala tayong maaasahan sa mundo na ito, kundi ang ating Panginoon. He is the source of everything. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Saan pa kaya tayo pupunta? Amen. Ang sabi nga sa Bible na ang langit ang kanyang luklukan at ang kanyang mga paa, ang lupa ang kanyang tungtungan. Mga kapatid, kung gayon, saan pa tayo pupunta kundi sa ating Panginoon? So magpakatatag pa tayo, sumikap pa tayo para sa ating Panginoon. Amen. Ang lahat ng ating dinadala, dalhin natin sa Panginoon dahil siya naman ang sumasagot sa lahat ng ating dalangin. He is our peace, mga kapatid. He is our God who is our provision. Amen. Siya ang ating great healer. At siya, mga kapatid, ang ating deliverance. Amen. At siya, mga kapatid, ang lahat para sa ating buhay. If we have Jesus in our life, we are complete in Him. So, tayo, mga kapatid, ay patuloy na magtiwala sa Diyos at ilakip natin ang ating buhay sa Kanya. He is the author and the finisher of our faith. Huwag tayong pasulat ng ating istorya sa iba. Iisa lang, mga kapatid, ang ating author, kundi ang ating Panginoon. Sapagkat alam natin na kung siya ang author and finisher of our faith, we will have the best in this world. We will end in this world
which is the best for us. Amen. Ito naman ang gusto ng ating Panginoon sa atin. So, hanggang dito na lang mga kapatid at tayo ay mananalangin sa ating Panginoon. Amang Diyos na dakila sa lahat, tunay po Ama na kami nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito na dulot mo sa iyong mga anak, O Diyos. Salamat sa iyong salita na aming napakinggan sa araw na ito na tunay na nagbigay ng inspirasyon sa amin. Bagaman kami ay naroon sa mga pangangailangan, sa mga kabiguan, sa mga bagay na hindi mabuti, Panginoon, sa mga karamdaman, O Diyos, sa mga kakulangan, O God, sa mga problema, o anumang bagay na dinadanas na hindi mabuti, Panginoon. Salamat sa inspirasyon mo dahil patuloy kaming hahawak sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming aasa sa iyo sapagkat tunay na Ama na ikaw lang ang sumusulat ng aming istorya at ikaw din ang finisher ng aming pananampalataya. At alam namin, Panginoon, na ang wakas noon o ang lahat ng bagay ay gagawin mong mabuti at bibigyan mo ng kasagutan, Ama. O Diyos, salamat sa kabutihan mo. Dalangin ko po, Ama, ang Church of Balayan, Panginoon, sa panganguna po ng aming butihin at pinakamamahal na pastor, Pastor Jerry. O Diyos, basbasan mo po siya, Panginoon, patuloy mo po siyang gabayan, ilagay mo po lagi siya sa iyong mga kamay, Panginoon, babalutin mo po siya ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang maging free siya sa anumang kapahamakan sa mga mabibigat na karamdaman, Panginoon. Ikaw pa, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay at ang desire ng kanyang puso, O Diyos, ay patuloy mong pagpapalain, Panginoon. Kasama ang kanyang pamilya, Sister Grace, ang kanyang mga anak, O Diyos, buklorin mo po sila sa iyong pag-iingat, sa iyong banal na dugo, Panginoon, at sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, gayon ang gagawin mo rin sa Church of Balayan. Patuloy mo silang pag-iisahin, Panginoon. Patuloy mo silang bubuklorin, Panginoon. Bibigyan mo ng matibay na pananampalataya ang bawat isa at patuloy silang susuporta sa iyong iglesia, O Diyos, sa pastor na ipinagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. Lord, palaguin mo po sila, Panginoon, sa pananampalataya, sa bilang, Panginoon, at ipagkaloob mo po ang mga bagay na mga pangangailangan nila. Samantalang sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala. Salamat po sa lahat ng mga nakinig, Panginoon, O Diyos, sa aming pamilya, O Diyos, hallelujah. Patuloy na ikaw ay kumilos sa bawat isa, Panginoon. Maramdaman na yung pagmamahal, Panginoon, at maramdaman, Panginoon, at malaman ng bawat isa na wala kaming maaasahan kundi ikaw, Panginoon, na kailangan ka naming paglungkuran, Panginoon. Kailangan naming ibigay ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, upang sa pagbabalik mo, Ama, kami ay makasama mo. Ukunin mo man ang buhay namin bago ka bumalik, kami ay sasayo, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo, Ama, at ang lahat ng bagay, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin. Ipinagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kataas-taasan at pinakamabuti pangalan, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Thank you po. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy pa po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. We love you po.